Ano ang nangyari sa taong humatol sa Panginoong Hesus na si Poncio Pilato? Si Poncio Pilato ay isang Romanong prepekto na ang pangalan ay naikabit sa pagpapako sa krus ng Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng pagiging isang pangunahing tauhan sa isang kwento na ikinuwento sa loob ng mahigit 2,000 taon, kakaunti lang ang alam natin tungkol sa kanya at sa mga pangyayaring humubog sa kanyang buhay pagkatapos ng pagpapako sa krus ng Panginoong Hesus. Ang mga sinaunang akda nina Josephus, Eusebius at iba pang sinaunang Kristiyanong mga historiador ay nagbibigay ng isang bintana sa kanyang huling buhay na nagpapahintulot sa atin na subukan at sagutin ang tanong na ano ang nangyari kay Poncio Pilato matapos maipako sa krus ang Panginoong Hesus. Totoong kakaunti ang nalalaman tungkol sa maagang buhay ng katamtamang opisyal na Romanong ito. Ngunit, ayon sa ilang tradisyon ng mga salaysay, siya ay isang kabalyero sa klase ng Romanong equestrian at isang miyembro ng Samnite clan ng Pontii sa Italia. Pinapaliwanag nito ang kanyang pangalan na Pontius. Ngunit napakakaunti pa ang maaaring masabi tungkol sa kanyang kapanganakan, pinagmulan o maagang buhay. Iyon ay hanggang sa mailagay siyang gobernador na nagpasikat sa kanya. Noong 26 AD, si Pilato ay naging ika-5 gobernador ng Romanong lalawigan ng Judea. Nakuha niya ang katungkulan sa pamamagitan ng kanyang ugnayan kay Sejanus, isang lubhang maimpluwensyang figura noong panahon ng paghahari ng ika-2 Romanong emperador na si Tiberius. Si Pilato ay nakatakdang humalili sa Judea kay Haring Herodes Arquelao, 20 taon lamang matapos na ito ay mapatalsik, at ang Roma naman ay nagsisimulang mamahala sa riyon ng direkta. Ito ay isang mahirap na panahon dahil ang mga Hudyo, isa sa kakaunting sakop ng Roma na mga monoteista at naniniwala sa isa sa halip na maraming Diyos, ay mapanghimagsik. Maraming grupo ng mga taong Hudyo ang lalong nahihilig sumunod sa isa sa maraming ipinahayag ng mga mesyas na nangangaral sa buong lalawigan noong unang siglo. Ang taong kilala natin bilang ang Panginoong Hesus ay isa lamang sa mga mesyas na ito na kumikilos doon noong panahon ng pagkagobernador ni Pilato. Si Pilato ay mamamahala sa Romanong Judea sa loob ng 10 taon. Ito'y mula noong 26 AD hanggang 36 AD. Hindi malinaw kung kailan dinala ang Panginoong Hesus sa harap niya at hinatulan ng mga pinunong Hudyo. Ngunit ang ilan ay nagtalo na ito ay nangyari noong 33 AD. Noong 31 AD, inalis si Sejanus sa kapangyarihan at pinatay, at dahil dito, humina sa posisyon si Pilato sa Judea. Ngayong wala na siyang tagapagtaguyod. Ang desisyon ni Pilato na payapain ang mga pinunong Hudyo at pumayag sa kanilang mga kahilingan ay maaaring nagmula sa mahinang posisyong ito. Tiyak na magkakaroon ito ng kabuluhan dahil sa pagitan ng kanyang paghirang noong 26 AD at ang pagbitay kay Sejanus noong taglagas ng 31 AD, si Pilato sa pangkalahatan ay naging malalim na kalaban ng mga pinunong Hudyo sa lalawigan. Ang nagudyok sa galit ng mga Hudyo kay Pilato ay dahil sa ang paglalabas ni Pilato ng mga barya na may simbolo ng mga pagano at ibitin ang mga imahen ni Emperador Tiberius sa Jerusalem at iba pang mga bayan sa buong lalawigan. Ang mga aksyon na ito na ginawa ni Pilato ay itinuturing ng mga Hudyo na idolatroso. Dahil dito, malamang na ang desisyon ni Pilato na pagbigyan ang kahilingan ng mga pinuno ng Hudyo na ipako ang Panginoong Hesus sa krus ay nangyari dahil mahina ang kanyang posisyon bilang gobernador ng Judea kasunod ng pagbagsak ni Sejanus mula sa kapangyarihan. Sa kabila ng madalas na apokaliptik na paglalarawan ng desisyon ni Pilato na hatulan ng Panginoong Hesus sa bagong tipan, malamang na ito ay karaniwang araw lamang sa kanya bilang gobernador.
Sinisikap lamang niyang maiwasan ang kaguluhan sa Pasko kung tatanggihan niya ang kahilingan ng mga pinunong Hudyo. Ang pagpapako kay Jesus sa krus ay hindi nagdulot sa kanya ng anumang sama ng loob mula sa Roma at nagpatuloy siya na matagumpay na pamamahala sa rehiyon sa loob ng maraming taon pagkatapos. Ngunit ano kaya ang nangyari kay Poncio Pilato pagkatapos maipako sa krus ang Panginoong Jesus? Noong 36 AD, isang grupo ng mga Samaritano mula sa Samaria na mga tagasunod ng isa pang Mesyas doon na tinatawag na Dositeos ay nagsimulang maghukay sa bundok Gerizim. Ito ay sa paniniwalang makakahanap sila ng mga kayamanan at mga gamit doon na nauugnay sa propetang Hebreo na si Moises. Dahil dito, inutusan ni Pilato ang ilan sa kanyang mga lehyonaryo sa bundok Gerizim. Ang mga lehyonaryong ito ay pinatay naman ang mga Samaritano. Isang reklamo ang ginawa sa gobernador ng kalapit na Romanong lalawigan ng Syria, si Lucius Vitellius. Sineryoso ni Lucius Vitellius ang reklamo kaya't nagpadala ito ng mensahe sa Roma. Si Pilato ay pinabalik ni Emperador Tiberius sa Roma upang papanagutin sa kanyang ginawi bilang gobernador. Nang nakarating naman si Pilato sa Roma noong 37 AD, si Tiberius na dating emperador ay namatay na at hinalinhinan ni Emperador Caligula. Madalas na ang mga individual sa posisyon ni Pilato na inakusahan ng matinding maling paggawi ay pinapatawad sa pag-akyat ng bagong emperador. Dahil dito, kulang ang linaw tungkol sa kung ano ang nangyari kay Pilato. Siya ay nawala sa makasaysayang talaan, kaya't dalawang magkatunggaling teorya ang lumitaw. Ang isa ay naniniwala na si Pilato ay nalubog sa kahihiyan dahil sa kanyang mga aksyon habang siya ay gobernador ng Judea. Kaya't di nagtagal pagkatapos bumalik sa Roma, sinasabing siya ay nagpakamatay. Ang isa namang teorya ay nagsasabing pinatawad siya ni Emperador Caligula at nagretiro siya sa isang tahimik na buhay sa kanayunan ng Italya. Hindi na muling narinig pa hanggang sa ang mga may akda ng bagong tipan ay nagsimulang magsulat ng kanilang mga salaysay tungkol sa buhay ng Panginoong Hesus makalipas ang ilang dekada. Anuman ang katotohanan ng mga huling taon ni Poncio Pilato, alam natin na ang kanyang reputasyon ay halo-halo na sa ngayon. Sa ilang mga Kristiyanong tradisyon, siya ay nakikita bilang isang nag-aatubiling gobernador na napilitang ipatupad ang pagpapako sa Panginoong Hesus sa krus upang patahimikin ang mga pinuno ng templo ng Jerusalem. Ang sagot sa kung alin sa mga interpretasyong ito ang pinakatumpak ay marahil kasing mahirap sagutin kung siya ay nagbuwis nga ba ng kanyang buhay noong 37 AD o nabuhay ng mahabang buhay sa pagreretiro pagkatapos noon. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.